Yan po ang latest satellite image ng bagyong Tino ngayong gabi. Pulang-pula ito, senyales ng taglay nitong lakas at dami ng ulan na bumabalot sa malaking bahagi ng Mindanao at Visayas. Hagip din ito ang ilang bahagi ng Luzon. Bago pa mag-landfall ang bagyong Tino, hinahagupit na nito ng malalakas na hangin at ulan ang ilang bahagi ng Visayas. May mga paglikas na sa ilang lugar, lalo na sa mga lugar na may banta ng daluyong. Ito rin ang mga lugar na sinalanta ng bagyong Yolanda noong 2013. May report si Oscar Oida. Habang papalapit ang bagyong Tino sa Visayas, hinahagupit na ng hangin ang Camotes Island sa Cebu. Naging malakas ang ulan sa iba't ibang bahagi ng Camotes at may ilang lugar na halos mag-zero visibility. Sa lakas ng hangin, tila mapipigtas ang tali ng mga bubong na gawa sa tela sa bayan ng San Francisco. Winawasiwas naman ng hangin ang mga puno sa bayan ng Pilar. Sa Tabuelan, Cebu, may bahagya ng pagguho ng lupang may kasamang bato sa bahagi ng Gumbang National Road. Sa Talisay City, maaga ng pinalikas ang mga nakatira sa tabing dagat bilang pag-iingat sa banta ng daluyong. Sumunod naman ang mga taga-barangay poblasyon, lalo't natuto na raw sila mula sa naranasang hagupit ng bagyong Odette noong 2021. Bakwit na. Mga alas 10 sa buntag, karong buntag. Oh. Di mo nang safety. Oh, safety lang daan kay kuya ra ba kay ni? Sentro ra ba ta sa Bagyo? Inilipat naman sa mas ligtas na lugar ang mga bangka. Sa barangay Dumlog, may gitsandaang pamilya ang inilikas. Nakataas ang red alert status ng Central Visayas Region. Maaga ring lumikas ang ilang taga-Tacloban, Leyte. Nadala na sila sa malalakas na bagyo tulad ng Super Typhoon Yolanda noong 2013. Ang ilan sa San Jose Central School muna nanunuluyan. Nabahaan mo basta nagsigig uwan na ulan kahit di bagyo hiya. Bisan di siya bagyo, nabahaan mo bala. Susulod kami hit tubig. Sa huli ang pagsisisi. May mga lumikas naman sa hotel kaya marami ang fully booked na. Nahirapan tuloy na maghanap ng matutuluyan ang dalawang babaeng galing pang Borongan Eastern Samar at dumayo lang para kumuha ng board exam bukas. Hindi kami nag-expect nga mga puno. Kasi yung ibang hotel hindi naman direct naman mga puno. Hindi nila siguro po maghahanap pa kami. Sa Giwan Eastern Samar, nakahapon pa naka-red alert. Sa pilitang inilikas ang may gitsandaang taga Victory Island. Yung preemptive evacuation will cover doon sa mga storm source areas, flood prone areas, landslide prone areas. And of course, yung mga tatamaan ng malalakas na hangin for the typhoon. So yun yung binigyan natin ng emphasis. So as of this time, binigyan natin ng window for the conduct of preemptive and forced evacuation ang ating mga local DRMCs until this afternoon. Kasi mararanasan na natin yung hangin mamayang gabi. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Makibalita tayo kay Nico Sereno ng GMA Regional TV na nakabantay sa sitwasyon sa Abuyog, Leyte na nasa signal number 4 ngayon dahil sa bagyong Tino. Nico, kamusta naman ang panahon dyan? Ato may kalakasan ng hangin at ulan na naranasan natin ngayon dito sa Abuyog, Leyte. Karamihan sa mga residente ayon sa Abuyog MDRMO na nasa danger zones, storm surge, flood-prone at landslide-prone areas ay nailikas na nasa iba't ibang mga evacuation centers na atom. Sa bandang Abuyog, Leyte? Yes, Nico, naririnig mo ba ako? Yes, Atom. Oo, Nico, yes, Atom. sa pag-iikot nyo kanina, may mga napansin ba kayong mga binaha? O di kaya ay nagkaroon ng storm surge, pagguho ng lupa? Sa ngayon, wala pa naman, Atom, so far.
ang napansin lang natin itong mga naputol na mga sanga ng mga ilang mga puno nakahambalang sa daan. Pero hindi naman yung mga malaking kahoy talaga ang natumba, Atom. At sa pakipag-update din natin sa opisyal ng Office of Civil Defense 8, ang ilang spokesperson nila, wala pang naitala sa mga oras na ito ng mga insidente ng storm surge, baha at matinding mga epekto nitong si Bagyong Tino, Atom. Okay, mabuti naman na ganun ang sitwasyon sa ngayon. Itong lugar na inyong kinalalagyan ngayon, Nico, ay matinding pininsala ng Bagyong Yolanda noong 2013. Meron ba kayong nakikitang mga lessons mula doon sa experience na yon sa paglikas ng mga tao para maiwasan ang anumang mga casualties sa pagdaan ng Bagyong Tino? Tama yan, Atom. Makukonsider natin mas proactive na ang mga tao ngayon kumpara nung kanilang mga past experiences sa mga insidente sa iba't ibang mga bagyo. Katunayan nga itong punuan ng mga hotels, isa itong indication na willingness ng mga tao na mag-evacuate talaga sa safer ground. At kanina na-notice nga na atin, Atom, maliban sa mga hotel rooms, mga hotel accommodations na punuan na kahit mga reservations sa ilang mga parking slots sa northern portion ng Tacloban City, punuan na rin dahil yung ibang mga tao gusto nilang masiguro ang kanilang mga lugar. Napansin din natin sa ating pag-ikot dito sa southern portion ng Leyte Province, Atom, na kaninang hapon, mga alas 4, alas 5 ng hapon, daw tila ghost town na ang ilang mga coastal communities, mga kalalakihan na lang ang naiwan sa kanilang mga bahay dahil pagkikita nga, ayon sa mga tao, hindi na sila atubiling magsilikas para sa kanilang kaligtasan. Yes, Nico, kamusta yung mga kababayan nating lumikas? Sa ngayon, Atom, ay nasa iba't ibang mga evacuation center sa pagkakalam natin. Isa itong evacuation center, kinalalagyan natin MDRMO Evacuation Center sa bayan ng Abuyog. Sa ngayon, Atom, punuan talaga dito. Kayong mapapansin mo, may ibang mga residente na wala ng espasyo sa itaas na bahagi nitong building. Kaya dito na lang sa ibaba, parking area ito, medyo open air, medyo malamig nga. Pero anila, mas importante nasa ligtas na lugar sila kung bayuhin man itong lugar na ito ni Bagyong Tino, Atom. Okay, maraming salamat at kayo dyan, Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nagpabahana sa Mindanao ang Bagyong Tino bago pa man ito mag-landfall. Mahigit 6,000 na ang inilikas sa mga isla ng Siargao at Dinagat bilang paghahanda. May report si Oscar Oida. Hanggang baywang na baha ang buwis-buhay na sinuong ng mga taga-barangay Tagmamarkay sa Tubay, Agusan del Norte. Ilang bahay ang pinasok na ng tubig. Tumirig sa gitna ng baha ang sasakyang ito. Rumaragasa ang tubig sa sapang ito. At pinasok na ang ilang bahay. Malakas na ulan din ang naranasan sa ilang lugar, gaya sa Cabadbaran City. Kabisera na Agusan del Norte, kung saan malakas ang agos ng malaputik na tubig sa ilog. My goodness. Nanlumo na lang ang mga motoristang ito dahil baha na sa kanilang dinaraanan sa highway ng Santiago, Agusan del Norte. Hirap makausad ang ilang sasakyan. Dahil sa malakas na ulan at hangin. Lumigas na sa 40 elementary school ang mga residente sa bayan ng San Jose. Nasa 7,000 na ang na-evacuate mula sa 7 munisipalidad ng Dinagat Islands. Mahigit 6,000 individual naman sa Siargao Island ang inilikas. Nakakabingi ang ugong ng hangin na sinabayan ng malakas na ulan sa resort na ito sa Barangay Ipil, Surigao City kaninang hapon. Nagpatupad na ng forced evacuation sa mga nakatira sa delikadong lugar. Ayon sa Pag-asa, posibleng makaranas ng hanggang 3 metrong taas ng daluyong o storm surge sa mga baybayin ng lungsod. Hindi lahat ng barangay may mga hazard areas. So may mga portions lang, may
sitio or ipurok or certain number of households, sir? Malapit kami sa dagat. Nanigurado lamang para safety kami. Kahapon pa lang daw, naghahanda na ang mga residente. Kagapon pa yan tinalian ko. Yung malakas na hangin, baka masira pa. Ang mga taga-barangay Washington sa CV10 Elementary School na malagi. Ilang residente naman ang nagpanic buying. Kasi magbabagyo. Oo. So natatakot kayo na magkaubusan? Parang gano'n na nga po. Ano po yung parang gano'n? Magkakaubusan ng pagkain. Kaya bibili ako. Paniguro lang kasi may mga apo ako marami. Natakot daw sila dahil sa anunsyong walang magbubukas na supermarket at bangko. We were able to make recommendations for them to open today para to give way also for preparation ng mga tao kung kailangan nila mamili, kailangan nila mag-secure ng pera. So we're very thankful na wala nang panic buying. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa signal number 3 dahil sa bagyong Tino ang Surigao del Norte. Mag-uulat mula sa Surigao City si James Paulo Yap ng GMA Regional TV. James, kumusta ang panahon dyan? Atom, hanggang sa mga oras na ito ay patuloy ang pagbayo ng malakas na hangin na may kasamang ulan at ngayon lang ay nawalan ng supply ng kuryente dito sa kinaroroonan natin sa harap ng City Hall dito sa Surigao City. At may ilan-ilang puno na rin ang nagsitumbahan dahil nga sa malakas na hampas ng hangin. At katunayan, may 2 sasakyan ang nasira dahil nadaganan ito ng isang malaking puno ng kahoy doon sa Surigao del Norte Provincial Complex. Atom. Sa ngayon ba, James, sa inyong mga naikutang evacuation center, kumusta yung ating mga kababayan? Sila ba ay nangangamba at ano ba ang kanilang panawagan sa mga oras na ito habang sila ay lumilikas? Atom, sa ating pag-iikot kanina sa ilang evacuation sites dito sa Surigao City ay nahatira na sila ng paunang tulong mula sa CSWD at DSWD. Ilan sa kanilang mga request ay sana malagyan o mabigyan sila ng supply ng tubig para sa kanilang palikuran. Kasi ito yung pangunahing problema ng mga evacuation sites. Ilang evacuation sites dito sa Surigao City. Yung iba nga ay sinamantala na lang ang buhos ng ulan para makapag-igib ng tubig na magagamit para sa kanilang pangangailangan ngayong gabi. Atom. Diyan ba sa inyo, James, may mga binaha ng lugar o mga lugar na nagkaroon ng landslide? Maliban sa na-report na mga kahoy na nagsitumbahan ay wala pa namang naiuulat na landslide o storm surge dito sa bahagi ng Surigao City. Pero may mga natatanggap tayong report na as of 9 p.m. kanina ay nawalan na rin ng supply ng kuryente ang malaking bahagi ng Siargao Island. At ngayon nga ay nakikipag-ugnayan tayo sa Surigao del Norte Provincial Disaster Office upang makumpirma natin at makamusta natin ang sitwasyon ng ating mga kababayan doon sa Siargao Island na siya ring posibleng tumbukin ng bagyong Tino. Atom. Okay, ingat at maraming salamat, James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Balikan na po natin si Ray Gozo ng Officer in Charge ng Office of the Civil Defense, Region 8. Magandang gabi po, Sir Ray. Magandang gabi, Atom. Magandang gabi din po sa lahat ng mga nanonood sa istasyon na ito. Okay, Sir Ray, nasaan po kayo sa mga oras na ito at kamusta sa inyong lugar? Okay, nasa Tacloban City po ako ngayon and na-observe ko dito medyo tahimik pa. Although nararamdaman namin na medyo malakas than normal yung hangin natin. Ano po ba yung mga lugar, sir, na binabantayan natin, partikular dito sa mga banta ng baha, pagguho ng lupa at storm surge o daluyong? Unang-una, itong typhoon track mismo is binabantayan natin for possible flooding and landslide and even yung possibility for storm surge. Kaya po, doon sa ating preparedness measures, part of it or big part of it is yung conduct ng preemptive evacuation.
So as of this time, marami na rin pong nagkaroon ng preemptive evacuation sa lahat po ng areas na nasa typhoon track po. May particular areas po ba kayo, Sir Ray, na binabantayan o meron kayong partikular na lugar na nananawagan sa ating mga kababayan na lumikas na sa mga oras na ito? Okay. Actually, nagbigay tayo ng last window kaninang hapon, and we do hope na lahat po ng ating mga kababayan sa tulong ng local disaster extraction and management councils concerned ay napa-evacuate na po lahat. So binabantayan po natin itong southern tip ng Eastern Samar papunta ng Leyte, Southern Leyte, palabas naman po dito sa western part ng province ng Leyte. So ito po yung binabantayan natin, pero hindi rin po natin iniiwasang magbigay ng advisories doon sa outside zone ng typhoon kasi possible din po magkakaranas sila ng mga pag-uulan which will possibly result to flooding and landslide. So patuloy din po natin itong minomonitor lahat ng mga areas na ito na nabanggit natin. Sige sir, isang huli na lang Sir Ray, ano po ba ang inyong panawagan sa mga kababayan natin sa mga lugar na iyan? Okay, napapansin ko kasi na meron nang nagkakandak ng clearing operations, especially dito sa may Southern Leyte. So, natin na palampasin na muna yung bagyo. Huwag muna tayong lumabas habang hindi pa nakalampas yung bagyo sa atin para ma-ensure natin na safe po tayong lahat. Alright. Ingat po at maraming salamat, Sir Ray Gozon, Officer in Charge ng Office of the Civil Defense sa Region 8. Maraming salamat din po. Magandang gabi. Ramdam din sa Bicol ang bagyong Tino gaya sa Sorsogon na nasa signal number 1 ngayon. Nakuna ng isang residente ang baha sa kanilang lugar ngayong gabi sa Barangay Salog sa Sorsogon City. Sabi niya sa gitna ng matinding buhos ng ulan kaninang alas 7 ng gabi, umapaw ang ilog kaya nalubog sila. Humupa na rin ito pero naka-alerto pa rin daw sila. Sa Bulan, Sorsogon naman, pati sa Catanduanes, maraming biyahe sa dagat ang suspendido. As of 4 p.m., ayon sa Philippine Coast Guard, mahigit 3,500 individual at mahigit 1,000 sasakyang pandagat ang stranded sa 78 pantalan sa bansa na apektado ng bagyo. Nakataas ang tropical cyclone wind signal sa ilang lugar bunsod ng bagyong Tino na sa ngayon ay hindi pa nagla-landfall ayon sa Pag-asa. Batay sa 11 p.m. bulletin ng Pag-asa, signal number 4 sa extreme southeastern portion of Eastern Samar, western and southern portion of Leyte at southern Leyte. Gayon din sa northern portion of Cebu, northeastern portion of Bohol, northernmost portion of Negros Oriental, northern portion of Negros Occidental, Guimaras, pati na ang Dinagat Islands, Siargao at Bukas Grande Islands. Signal number 3 naman sa southern portion of Eastern Samar, southern portion of Samar at central portion of Leyte. Gayon din sa eastern or extreme northern at central portion of Cebu, central and eastern portions of Bohol, northern portion of Negros Oriental, central portion of Negros Occidental, Iloilo, southern portion of Capiz, central and southern portions of Antique, pati sa natitirang bahagi ng Surigao del Norte. Signal number 2 naman sa southern portion of Masbate, southern portion of Romblon, southern portion of Oriental Mindoro, southern portion of Occidental Mindoro. Gayon din sa northern portion of Palawan, central portion of Eastern Samar, central portion of Samar, Biliran at Siquijor. Signal number 2 rin sa central portion of Negros Oriental, natitirang bahagi ng Leyte, Bohol, Cebu, Negros Occidental at Capiz, Aklan at Antique. Gayon din sa northern portion of Surigao del Sur, northern portion of Agusan del Sur, northern portion of Agusan del Norte at Camiguin. Habang signal number 1 sa Albay, Sorsogon, natitirang bahagi ng Masbate, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, southern portion of Quezon, southern portion of Marinduque, central portion of Palawan. Signal number 1 din sa northern Samar, natitirang bahagi ng Eastern Samar, Samar at Negros Oriental. At sa iba pang bahagi ng Surigao del Sur, central portion of Agusan del Sur, natitirang bahagi ng Agusan del Norte, Misamis Oriental, northern portion of Bukidnon, northern portion of Misamis Occidental,
pati na sa northern portion of Zamboanga del Norte. Huling namataan ng Bagyong Tino sa ibabaw ng coastal waters ng Loreto, Dinagat Islands. Papalapit ito sa Dinagat Islands at Homonhon Island at inaasahang magla-landfall sa Leyte o Southern Leyte mamayang hating gabi o bukas ng madaling araw. Tatawirin nito ang Visayas at Northern Palawan hanggang sa lumabas sa West Philippine Sea sa Miyerkules ng umaga. Posibleng sa Miyerkules ng gabi o Huwebes ng umaga ito makalalabas ng Philippine Area of Responsibility.